Ginisa sa pagdinig ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga, mga lokal na opisyal ng PORAC, kaugnay sa sinalakay na Pogo Hub doon. Katakataka raw kasing nakalusot sa lokal na pamahalaan ang negosyo ng Pogo sa kabila ng maraming questionabling dokumento nito. May unang balita si Darlene Kai. 10 ektaryang lupain, 46 na gusali, libo-libong mga empleyado. Ganyan kalaki at kalawak ang Pogo Hub na ito sa Porac, Pampanga. Niraid yan ng motoridad noong June 4 dahil sa pag-ooperate ng walang permit at sa mga report na pugad ito ng mga krimen tulad ng torture, kidnapping, human trafficking, sex trafficking at scamming. Ito na raw ang pinakamalaking iligal na pogo sa buong bansa. Kaya ang tanong ng taong bayan, paano ito nakalusot sa gobyerno? Yan mismo ang pinag-usapan sa isang public hearing na ginawa ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga. Wala kaming kaalam-alam. Ang alam namin, malaki ang tiwala namin sa LGU, kay Mayor Jing, na ang LGU, siya talaga ang merong dapat i-report o kung merong mang danger, merong bang bagong business. Hindi ko po papayagan ng kahit anong krimen, hindi ko po ito tolerate sa aming teritoryo. I will reiterate, I will stand my position. I'm not protecting Pogo or anyone. Ginisa sa hearing ang local government officials ng Porac sa pangunguna ni Mayor Capil. Lumabas kasi sa pagdinig na tuloy-tuloy na nabigyan ng business permit ang Lucky South 99 na operator ng Pogo Hub mula yan 2019 hanggang 2023 sa kabila ng kakulangan sa mga requirements at dokumento. Wala raw silang permit mula sa DENR Environmental Management Bureau. Kulang din daw sila sa kinakailangang occupancy permits. As of today, on the record, how many were occupancy permits issued by your office? Hindi pa po namin nakita yung occupancy nila na ano. Number 2, dun sa second application nila na building permit, meron ba kayo na-issue occupancy permit? 27 occupancy permit dun sa 27 building po. Dun sa pangatlong application nila, ilang buildings yan? Unit? 13 po. Yun po, walang occupancy, Mr. 13 Chair. buildings. Iginagulat din ng provincial board members pati kinatawan ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry na sa loob lang ng isang araw nabigyan na ng business permit ang Lucky South 99 noong 2019. I am the current business permit and licensing officer po. I just assumed office. Based on records po na hawak ko ngayon, nag-apply po sila ng application around November 11 po of 2019. Kailan na-issue yung business permit po? business permit? That same day po, sir. On the same day? November 11 po. May lilintikan tayo dyan. Sabi naman ng kinatawan ng Business Permit and Licensing Office, prinoseso lang daw nila ang business permit application base sa mga dokumentong ibinigay sa kanila. Mayor, tanong ko lang, bago ka ba mag-issue ng permit para sa mga building, nagpapakondak ka ba ng inspection? Actually, yung routine inspection lang po. Marami rin daw bagay na questionable sa mga ipinapasang dokumento ng Lucky South 99 taon-taon. Base sa kanilang business permit application mula 2019 hanggang 2023, naglalaro lang daw sa 2 hanggang 7 ang kanilang mga empleyado. Hindi na rin binigyan ng Porac LGU ng business permit ang Pogo Hub ngayong taon dahil daw sa violation na nakita ng BFP. Sabi ni Mayor Capil, patunay itong hindi niya kinukonsinte ang Lucky South 99. Base mismo sa mga dokumentong ibinigay ng Porac LGU sa committee hearing, 2 beses nang humingi ng assistance ang Porac PNP sa LGU para inspeksyonin ang Lucky South 99 Pogo Hub. Isa noong August 25, 2023 at ang huli ay nito lang March 24, 2024. Napasok at ininspeksyonan ng LGU kasama ang local police ang Lucky South 99 Pogo Hub Agosto noong nakaraang taon. Base sa isinumite nilang inspection report, nakita nilang wala raw drainage canal sa labas ng compound kaya umaapaw ang maraming tubig. Bakit ang report yung drainage? Ano ba yun? Yung drainage? Yung ba yung intent? We were assisted also by the PNP. However, we did not receive findings on the part of PNP pursuant to their specific request.
Nitong Marso lang, sumulat uli ang PNP sa Porac LGU. Sabi sa liham ni Police Colonel Levy Basilio, ang Provincial Director ng Pampanga kay Porac Mayor Kapil, may mga natanggap daw silang ulat tungkol sa mga iligal na operasyon tulad ng money laundering, kidnapping at iba pang karahasan sa Pogo Hub sa Porac. Kaya humihingi sila ng tulong mula sa LGU para matukoy at maipasara ang mga Pogo company sa Porac na wala raw permit. Pero una nang sinabi ni Mayor Kapil, hindi sila pinayagang pumasok sa loob ng compound. Even the PAOK, they need a search warrant to enter the premises na. Kaya kami talaga wala po kaming power. Pinuna rin ng mga opisyal ng Pampanga Provincial Government ang napakaliit daw na real property tax at bayad sa renewal ng business license kahit napakalaking negosyo ng Lucky South 99. Sa kabuuan ay 14,000 piso lang taon-taon. The problem po siguro, nung pag-upo ko, wala pa talagang tax mapping ang Porac. Pero noong 2019, pagkaupo ko, nagkaroon na ako ng directives na kailangan tayong mag-tax mapping. Hindi natin pwedeng idailan yon. Nandyan na yan, Jing. 2019. Pero nakapatente pa rin kayo sa 4,000 na milyar. Isang taon. Sabi ni Vice Governor Pineda, sa laki at lawak ng Pogo Hub, dapat daw bilyon-milyong piso na ang amilyar at business license fees ng Lucky South 99. Kapuna-puna rin daw ang umano'y panloloko ng operator ng Pogo. Base kasi sa Letter of No Objection o LONO na ibinigay sa kanila noong 2019, BPO o Business Process Outsourcing ang negosyo ng Lucky South 99. Wala raw umanong nakalagay na anumang may kinalaman sa gaming. Kaya ang tanong ng provincial government, kung ganito ang permit na galing sa LGU, bakit binigyan ng lisensya ng PAGCOR? Ito lang din naman daw ang pinagbasihan ng LGU officials para pirmahan ng LONO at bigyan sila ng permit. Sa lahat ng ito, ang tanong ng mga opisyal ng Pampanga Provincial Government, bakit hindi na ipagbigay alam agad ang mga violations at kahina-hinalang galaw ng Lucky South 99? Para sa PAOK, katakataka ang mga pahayag ng LGU. What transpired in Porac is a very strange occurrence. Bakit po? Di umano, hindi nila binigyan ng mayor's permit po ito for 2024. But from January up until June 4, the place was operating. If the people from Metro Manila, PAOK, DOJ, CIDG, were able to notice this particular scam farm operating without an LGU permit, how come the eyes and ears of our government, which is the LGU, was unable to notice that? Kasama rin daw sa investigasyon ng PAOK ang posibleng pananagutan ng lokal na pamahalaan. Yung na-relieve pala na Pampanga Police Director, humingi na ng tulong sa Klolo doon sa LGU, hindi ho umaksyon yung LGU. So titingnan po yan ng DILG. Maghahalukay din po kami kung ano po ba ang relasyon ng alkalde ng Porac doon sa Lucky South 99, kung meron man. Bumuo na raw ng task force ang the Department of Interior and Local Government o DILG para imbestigahan ang lokal na pamahalaan. Sabi ni Vice Governor Pineda, irerekomenda na raw nila sa sangguniang panlalawigan ng pagban ng Pogo sa buong probinsya ng Pampanga, legal man o hindi. Pag-aaralan din daw nila ang mga ebidensya para malaman kung dapat bang irekomenda rin nila ang suspension ng Porac LGU officials. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.